Hallelujah. Maraming salamat sa Panginoon. At muli, dumating sa atin ang ganitong sitwasyon na talagang susuungin mo ang ulan. Kahit mabasa ka dito, papunta rito. All things work together for good to them that love God. Yan ang buong katotohanan. Dahil sa mahal natin ang Diyos. At tayo po ay mag-aral uli ng ating banal na kasulatan. At atin pong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa Hebreo 1:1 hanggang 1:3. At atin pong basahin Hebreo 1:1. Ang Diyos na nagsalita ng unang panahon. Meron bang Tagalog nito, brother? Ang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta ay nagsalita sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanlibutan. Palibhas ay siyang sinag ng kanyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kanyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan na kanyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan karangalan sa kaitasan. At sa Hebreo 13:5 hanggang 13:7, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Hebreo 13:5, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi, mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik, sapagkat siya rin ang nagsabi sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin, sa anumang paraan ni hindi kita pababayaan. Ano pat ating masasabi ng buong tapang, ang aking Panginoon, ang aking katulong, hindi ako matatakot anong magagawa sa akin ng tao. Sa 13:7, alalahanin ninyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Tayo po ay yumukong muli dakilang Ama, ang kapurihan at ang lahat ng karangalan at kaluwalhatian ay sumayo sa pangalan ng iyong anak na aming Panginoon Kristo, na nagsabi sa amin na He is the way, the truth, and the life. No one cometh to the Father except by Him only. At siya rin na nagsabi sa amin, Panginoon, na kung kayo'y sumasa akin at ang aking salita ay sumasayo, hilingin ninyo ang inyong ibigin at yan ay aking gagawin. Tunay nga ang katapatan mo, dakilang Ama, sa amin ay pawang katotohanan. Lahat ng bagay, Panginoon Kristo, na ginawa mo para sa aming kaligtasan, sa aming kapunuan, ay ginawa mo para sa iyong kaluwalhatian, karangalan. At narito kami, Panginoon, muli mag-aaral ng iyong salita na siyang aming buhay. Maraming salamat sa iyo at niling namin ang iyong sinabi ang katotohanan na ang 2 at 3 nag-uusap sa aking pangalan, ikaw ay nasa aming kalagitnaan. Sinabi mo rin sa amin na hindi mo kami iiwanan mag-isa, kundi ipapadala mo sa amin ang iyong Espiritu na iyong tinanggap namin, Panginoon. Ang baptism ng Holy Ghost and Fire. Tunay nga, Panginoon Kristo, na ito'y aming pinasasalamatan. At sa umagang ito,
ang iyong pangunguna, dakilang Ama, ay mangyari at maganap. In the name of our Lord Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Purihin po ang Panginoon. Palakpakan po muna natin ang Panginoon sa kanyang kabutihan. Alam nyo, mga kapatid, itong verse 13:7, yung sinabi rito ng Panginoon nyo, alalahanin nyo ang nagkaroon ng pagpupuno sa inyo, na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Diyos, at sa pagdidili-dili ng wakas ng kanilang pamumuhay, inyong tularan ang kanilang pananampalataya. Ito po ay tumutukoy sa ating mahal na pastor. Tunay nga po na siya mismo ang nagpupuno sa ating kailangan sa salita ng Diyos. Siya yung nagdadala sa atin. Kaya ako po yung naniniwala na kung wala kang pastor, wala talagang kaligtasan. Kung walang pastor, yung walang pastor na magdadala, magpupuno sa kakulangan mo. Kaya meron din tayong mga Bible study. Ito, meron pinili rin na mga teacher. At yan ay dahil sa kabutihan ng Panginoon sa atin. At ngayon ay ating pong pag-aralan itong mensahe ni Brother Branham, na ito po ay ipinangaral niya. Dalawang bahagi po ito na nakita ko na dapat pong pag-aralan natin. Siguro yung ikalawang bahagi sa susunod na linggo na ako'y ma-schedule. Ito ay pinangaral noong April 15, 1964. Doon po that is Wednesday evening. Doon po sa McKay Auditorium sa Tampa, Florida, USA. Ibig sabihin, hindi po sa Branham Tabernacle siya nangaral. At yung pangangaral niya doon ay sa isang church. At ang nangyari doon ay nakita ko kay Brother Branham na kung di niya church yung kanyang doon siya nagme-mensahe, meron siyang ginagawa muna. Ilelay down niya muna yung pundasyon ng pananampalataya niya. Yun muna para malaman niya kung ano ang mga puso at pananampalataya at doktrina nung pinuntahan niyang church. At doon ay nagkakaroon tuloy na revival dahil doon sa sistema ni Brother Branham. Kaya yun muna ang pag-aralan natin dahil matututo tayo po doon sa bagay na yun. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay yung Christ is identified the same in all generations. Sabi, si Kristo ay nahayag o nakilala, nakatulad sa lahat ng henerasyon. Pag sinabi po natin henerasyon, salin lahi po yun sa Tagalog. Salin lahi. Ngayon, doon po alam natin na pag si Brother Branham ay nasa ibang lugar, ang palaging inaantay ng mga nakikinig at dumadalo doon, yung healing, yung pangangaral niya at pananalangin niya sa mga may sakit. Kaya yung mga tao talaga, puntahan na doon, lahat ng iba't ibang uri ng karamdaman, lahat ng may problema, lahat ng bagay. At meron naman nagpupunta raw, malalayo pang lugar, ay yung bang nakarinig na at ng mga pangangaral ni Brother Branham at sa puso nila, nakatanim na yun. Ngayon, meron pong sinabi si Brother Branham na ganito, sa paragraph 4 ng Christ identified the same in all generations. Ang sabi niya rito, dahil alam niya yung puso ng mga tao Ang sabi niya, we don't try to take a doctor's place. Hindi natin sinusubukan o ginagawa na si Brother Branham ay yung trabaho ng doktor
ay gampanan niya. Dahil alam niya yung mga puso nung nakikinig, nandun nga sa healing lang, doon sa healing. Ngayon, ang sabi niya, because we're not a doctor. Yun. At ang sabi niya, we just claim to pray. Eto na. We just claim to pray for his patient. Gusto lang naming manalangin doon sa mga pasyente ng mga doktor na yon. At ang sabi niya, that God will heal that God will heal it. And so I'm sure He'd appreciate that. Mga doktor na nandun, meron kasi mga doktor doon eh. Kaya sabi, ma-appreciate niya yung ginagawa ng Panginoon. Hindi si Brother Branham. Kaya dahil alam ni Brother Branham na pagagalingin naman talaga ng Diyos yun eh. Sa pananampalataya noon. At mamaya nga ay pag-aralan din natin yung bang, ako kasi nagtataka ako kay pastor noon eh. Bakit hindi nagpapatong ng kamay si pastor? Ano sa akin yan eh? Question mark sa akin yan. Dahil nung nagkasakit ako noon, malala yung sakit ko kasi nag-usap kami ni pastor na dalawin ako doon sa bahay. Dinalaw niya ako. Pagkatapos, hiniling ko sa kanya na ipanalangin ako, patungan mo ako ng kamay. Kasi si pastor gumaganyan lang pero hindi niya ipapatong. Ngayon nalaman ko na. Mamaya ating pong pag-aralan yan. Ito na, sabi niya, what we try to do in this campaign, sabi ni Brother Branham, is exalt Jesus Christ. Now, ganun din po tayo. Kung si Brother Branham at ang kanyang team, bakit sila nangangaral? Ang sinasabi at pinapaliwanag ni Brother Branham is to exalt Jesus Christ. Sa ating pananambahan ngayon, ay itaas din natin ang ating Panginoon sa Kristo. Sabi, and that's, I'm sure, tiyak siya, will not offend any of you when we try to exalt Jesus Christ. Kasi meron dun kasing iba na, kasi halo-halo ang nakikinig dun eh. Meron dun iba ayaw itaas si Jesus Christ. Ba't bang reliyon yun eh? Pero dito, hindi daw ma-offend ang mga nakikinig sa kanya na kanyang itaas si Jesus Christ. For that's what we're here. Kung yun kasi ang dahilan kung bakit sila nandun. At yan din ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon, umagang ito. We have to exalt Jesus Christ. Being the bride of Christ, we have to exalt Him as Savior, Redeemer, Healer, and everything. Now, ang sabi rito, sa paragraph 6, now, every Christian, ang bawat isang Kristiyano, every believer, has longed to see Him. Lahat gusto makita si Jesus Christ eh. To have some way to contact Him. O kaya, mga paraan para siya ay makontak. And to get more of Him. Believe Him more. Yan tayo eh. Gustong-gusto natin talaga na lalo pang tumaas ang ating pananampalataya. Lalo pang tumaas ang ating paniniwala sa Kanya. And that's what we have to do together. Sama-sama, yun dapat ang gawin natin. To see if we can pull together and believe the Scriptures for that purpose. Upang magkasama-sama talaga na makita natin na sinasabi ng banal na kasulatan sa ganyong layunin. Now, sa paragraph 8, Jesus said, yan, the kingdom of heaven is like a man that took a net and went to lake and cast it in, and when he drew the net in, he had all kinds of net. In the kingdom of God ay katulad ng isang tao na naghagis ng net doon sa ilog o sa dagat. Ngayon, para maging lalong maliwanag po ito sa atin, sapagkat ito naman ay na ituturo sa atin palagi ni Pastor. Sa Mateo 13:47. Mateo 13:47.
Kung meron sa Tagalog, Brad, iyan mo sa Tagalog. Mateo 13, 47, 48, 49, 50. Madali lang naman ito, mga kapatid. Mateo 13. Ayan. Yan. Tulad din naman, ang kaharian ng langit sa isang lambat na inihulog sa dagat na nakahuli ng sari-saring isda. Yung pong 48. Na nang mapuno, ay hinili nila sa pampang at sila'y nagsiupo at tinipon sa mga sisidlan ang mabubuti, datapwat itinapon ang masasama. 49. Hanggang 50 yan. Gayon din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Di mo? Gayon din daw ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihihiwalay ang masasama sa matuwid. Di ba? E di merong paghihiwalay talaga. Sa 50. At sila'y igagatong sa kalan ng apoy. Sino yun? Yung mga masasama. Diyan na nga ang pagtangis at ang pangangalit ng mga ngipin. Kaya nga, pag tayo ay nangangaral, lalo na kung sa labas, ay mangyayari na iba't ibang tao makikinig. Inayan tulad sa isda. At pagka tayo ay nangaral na at hinila na, iba't ibang tao na. At ang sinabi ng Panginoon, kilala niya kasi ang mga masama at mabuti. Ihiwalay niya yun. Parang ano yan kambing at tupa, di ba? Kambing at tupa. Kaya nga, napakaganda ng tekstong yun. Na, now, we were fishermen, sabi niya sa paragraph 9. Now, ngayon, we're fishermen din. Tayo daw ay mga mangisda. And there's just so many fish in that lake. Marami daw isda doon sa lake na yan that God wants. Di parang lake tayo. That God wants. Yung gusto ng Diyos. Hindi yung gusto ng Diyos. Kaya dito, papansinin ninyo, inibig tayo ng Diyos. Gusto tayo talaga ng Panginoon. At ang sabi rito, and when the last fish is out, yung huling isda ay ando na, it's all over then. Tapos na. Now, sabi, now we don't know when that last fish will be taken out. Yung sino man yung huli, last predestinated siya dito, ang sinasabi. Ang sabi, and now, one net will say, will reach so many feet, another net will reach so many, then if we put all our nets together, kung daw tayo ay magtutulong-tulong na ibaba ang net, ang sabi niya, I'll lace mine with theirs, we can reach out little farther and maybe in that can get hold of some that we could not have got a hold of otherwise. Pag daw nagsama-sama tayo, ay maaaring marating natin yung mga tao, yung last predestinated seed na itinalaga ng Diyos. Now, we all believe, sa 10, we all believe in the coming of the Lord. Lahat tayo ay naniniwala ng muling pagdating ng Panginoon. Hindi dito, kundi sa sky lang naman. Sa sky. Now, that His coming is soon at hand. Malapit na talaga ang kanyang muling pagbabalik. We believe it's at hand now. Ang sabi ni Brother Rance, sa kanya, sarili niya, at doon sa kanyang pinaaralan, ngayon na talagang naniniwala siya na malapit na talaga. Now na. Now, sabi, we don't know just what time it will be that He will arrive. Di natin alam ang oras. Pero ang maganda nun, mga kapatid, alam natin na babalik siya. Darating talaga siya. Yun ang maganda nun. And then, in view of this,
We want to put forth every effort that we know how. Dahil doon na tayo ay naniniwala sa kanyang malapit ng pagbabalik, lahat ng effort ay pinagkakaisa na. And then sabi niya, to further the kingdom and get that last person saved into the kingdom. Yung huling binhi na yon ay maligtas yung sa kanyang kaharian. And when the last one is saved, kung ang huli ay maligtas, there will not be one extra. Wala na raw. Wala na raw dadagdag pa dun. Wala na kasi nandun na sa Lamb's Book of Life ang bawat pangalan. Sabi, it will be just so many. And when that last, hindi extra, marami ha. And when that last one is brought in, at yun ay na-save na, pumasok na, the body of Christ is completed. Yun daw katawan ni Kristo ay kumpleto na. The rapture will come. Kaya tingnan mo ang ating pastor. Hindi lang siya dito nangangaral. Pagka mayroong mga ministerial meeting, nangangaral din siya doon. Kasi alam ng Panginoon na hindi lahat talaga ay nakakaalam ng tamang mensahe. Kaya doon ginagamit ang ating pastor. Hindi na sa malalaking revival, hindi na. Ginagamit ang ating mahal na pastor sa ganung bagay. Biro mo, mga pastor yan. Tapos, mangangaral ka. Yung pinapangaral mo, pwede nilang salikwain yun. Pero, andun ang gabay ng Panginoon sa pastor natin. Why? Kasi merong kinakailangan na maligtas. Meron. Okay, now. And so we are longing for that day to get out of this place where we're at here now. Ayan. Minsan, tinatanong tayo ni Pastor, sino gustong dumating na yung pagkakataon na yun at mawala na tayo rito? Siyempre, lahat tayo gusto natin yun. Sa hirap ba ng buhay, hindi natin dinaramdam yung hirap ng buhay. Dahil alam natin na meron tayong kasama. Diba? Malakas ang loob natin. Meron tapang na sabihin na hindi tayo nangangamba sapagkat meron tayong katulong ang Panginoon Jesucristo na nangako na hindi tayo pababayaan at hindi tayo pagkukulangin. And that is true. And then sabi nito, for it certainly a pest house. Hindi ba pest house to? Pest house, yung tinawag ito ni Brother Branham. This is yung ating katawan, pest house na yan. Nagkakasakit, sabi niya, we know that full of sickness. Totoo yan. Disease and disappointment and troubles. Totoo naman yan. Kaya nga, pagka ganyan na mga disappointment and troubles, meron dumadating sa ating buhay na talagang walang-wala, di ba? Walang-wala. Pero may paraan ng Panginoon. Kalooban ng Panginoon yun na pag-aralan mo rin yung pangyayari. Alam niyo, kami 2 beses lang kumain. 2 beses lang. Isa sa between 10 and 12. Tapos sa gabi na yung pagkain namin. Pag dumating na si Angel. Ganun. Kung yung alam ba, nabigyan ako ng ulam ng anak ko. Tuwan-tuwa na ako nun. Kasi yung budget dun sa isang araw na yun, dapat pagkain, na libre na. Di ba? Ganun lang. May paraan kasi ang Panginoon. Kaya, hindi na natin dinadala. Hindi na tayo nadi-disappoint. Kung meron mang babayaran na
na Miracle at saka tubig. Si Brother Alec, wala yan. Wala yan. May trouble tayo dyan eh. Sa totoo lang. Di ba? Halimbawa ako 4,500. Diyos ko, siyempre, sasabihin ko isang kukunin yun. Di ba? Pero may nangyayari na yun eh, nakakabayad ako dahil hindi naman magpapautang yung anak ko na, ako na magbayad. Hindi na. Ako yun. Sa mga katuwid, ano yung pinaglalagakan ng ating pag-asa at pagtitiwala? Yung pangako ng Panginoon Jesucristo. Siguro, si sister, marami ka ng karanasan dyan. May tindahan ka kasi. Di ba? Ikaw lang mag-isa. Ang lahat ng kumikilos. Pero may katulong ka na hindi nila nakikita. Yan ang ating Panginoon Jesucristo. At dito, pagka dumating nga yung Miyerkules at Sunday, maligaya na tayo. Sapagkat muli, kapiling natin ang salita. In word form. Yan ang hinano natin. In word form. Kaya nga, ngayong umagang ito, basang-basa na tayo papunta rito. Basa eh. Di ba? Kaya, ito na, basang-basa nga, nanghiram na ako ng tsinelas para yun na lang. And then sabi niya, and who would want to stay here when there's such a better place to get go? Sino naman pipili na manatili tayo rito kung mayroong isang lugar na mas mabuti kaysa rito? Tama ba? Tingnan mo yung propeta, no? Yung propeta, inuunti-unti niya, nilalatag niya yung pundasyon ng pananampalataya doon sa mga nakikinig sa kanya. And then sabi, and so, we're trying to get every soul saved. Ang lingkod ng Diyos talaga, iyan ang layunin. At yung bride naman na nangangaral, na pinapangaralan, ikinabubuhay niya ito at gusto na rin niyang marating yung nag-iisang predestinated seed. Na kung ikaw ang pagkatiwalaan ng Panginoon na ipanalo mo yun kay Kristo, isang malaking karangalan yun para sa Panginoon. Isang kagalakan yun para sa atin. Ngayon sabi, so we are trying to get every soul saved so that Jesus can come. Tingnan nyo, kaya natin ginagawa ito, kaya ito ginagawa ni Pastor, ay dahil doon na upang si Jesus ay dumating. And He cannot come until the last one, hindi siya darating hanggang ang huling isa lamang that has the name of in the book of life that was put there before the foundation of the world. Kinakailangan yung last predestinated seed na yun ay mapanalunan. Kaya tsaka siya babalik. When that name is called, that's the last one then. He came to redeem. Tingnan yun. Ang Panginoon Jesucristo ay bumalik para tayo tubusin, to bring back. Redeem is to bring back. And when He brings the last one, sabi niya, He is sitting at the right hand of God tonight, doing His mediatorial work. Yun ang kalagayan ni Kristo. And when that last soul is saved, that was redeemed and seen and known by God before the foundation of the world, pag daw yun ay na-redeem na, yung nag-iisang yun, at kilala ng Diyos before the foundation of the world, when that last soul is saved, sabi niya, that closes the book. Sarado na. Parang kay Noah, di ba? Nung kinakailangan ng isarado, si Noah ba nagsarado ng pinto ng arko? Hindi Ang Diyos ang nagsarado nun. Sabi niya, then the lamb comes out. Yan. Labas na ang lamb, takes the book out of the right hand of Him that sat upon the throne. Then, He's coming to the earth. To the earth, yan na. Darating niya siya. Ngayon,
sa paragraph 13, many times, we get nervous and we begin to think na kinakabahan daw tayo at nagsisimula tayong umisip. Ano ba yung isipin? Yung mga paraan. Yung mga paraan. Sabi niya, well, it ought to be this way. Gaya halimbawa ni Sister Maricel. Nagkasakit, di ba? Siyempre, sila brother, tayo mananalangin sa Panginoon. Sila naman umiisip ng paraan kung paano ang gagawin nila. Say, well, it ought to be this way and we've got to make it this way or make it. Ibig sabihin, iba't ibang paraan ang naisip. Sabi, ano ang sabi ni Brother Branham? We don't have nothing to do into it. Wala tayong magagawa doon. Just play our part that He leads us to play. Sabi, sumunod ka lang. Gawin mo lang yung bahagi natin. Doon na He leads us, na tayo'y pinangungunahan niya dito sa buhay natin. Di ba totoo yan? Pag ako ay yung 200 over 100 yung blood pressure ko. Wala na. Parang na ako nun. Gigibain na ako nun. Gagapang na ako. Punta doon sa CR. At nakita ako ng aking anak. Ano ang sasabihin? Siyempre, yung paraan, ospital. Dadalhin ka na namin sa ospital. Ha? Hindi. Hindi ako magpapadala sa ospital. Ano ang pipiliin ko? God's way. Tama. Yun ang pipiliin ko. The God's way. Kasi sabi nga ni Brother Branham, wala ka naman magagawa doon. Wala. Sabi, we don't have nothing to do into it. Doon sa sitwasyon. We just play our part. Gawin mo lang yung ating bahagi. Ano ba yung bahagi natin? Yung manampalataya talaga tayo. Sa bawat isa, kasi individual calling naman to eh. Totoo lang. May kanya-kanya tayo, di ba? Ugnayan sa Panginoon. May kanya-kanya tayong paraan. Pero isa lang ang bagay na sinasabi ng mensahe. Just play our part that He lead us to play. Kaya nga, sabi, sa 14, brother, sumunod, 14, eto na. The great omnipotent God. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Makapangyarihang Diyos. Knows just exactly. Alam niya yun. Exactly, alam niya ang pangailangan natin. Before the foundation of the world, that we would sit here tonight. Na tayo ay uupo ngayon dito. Ngayon. If He's infinite, kung siya ay walang hanggan, He has to. So, He can't be infinite without knowing all things. Hindi siya magiging walang hanggan, infinite, kung hindi niya alam ang lahat ng bagay. And by His foreknowledge, sa kanyang kaisipan, He knew that this meeting would be here. Ngayon, alam ng Panginoon na itong ating pananambahan ay mangyayari ngayon. He knew that, and perhaps ordained of Him. I trust that it is to bring some more into His kingdom. Alam natin na tayo ay bahagi ng Kanyang kingdom. Ngayon, bahagi tayo dahil tayo ay pinaghaharian. Wala namang, hindi naman pwedeng maging hari kung walang pinaghaharian, di ba? We are the part of His kingdom. The kingdom of the bride of Christ. And then, 15. God, like in the beginning, He was just God. He wasn't really God. He was just the eternal. Our English word, God, means an object of worship. Alam nating lahat yan.
Hindi nagkulang ang ating mahal na pastor sa pagtuturo sa atin yan. And there was nothing to worship Him. He was self-existing. Self-existing Elohim. So there was nothing to worship Him. So He was just the great eternal. Sige, 16. But in Him was attributes. Katangian niya. And attributes is thoughts. Just like you have to think of anything before you speak. Tama. Bago tayo magsalita, ay iniisip muna natin yung ating sasabihin. Ang sabi, when you speak, it becomes a word. And then, He is the eternal. Siya ang walang hanggan. And in Him was attributes. And He spoke it, yung salita. And it was the Word. And the Word is made manifest. And as the Word is made manifest, it's God becoming material. E sino yun? Is the Lord Jesus Christ. Di ba? Kaya, si Brother Branham, inuunti-unti niya. Dahil kinukuha niya ang belief, kung ano ba ang belief ng mga nakikinig sa kanya. Kaya, mahalaga po itong atin dahil para bang nagkakaroon tayo ng review ng ating mga pinag-aralan na nagaganap sa ating buhay. And then, 17. And so, everything is right on time. Di ba lahat ay nasa tamang oras? Totoo yan. Yung calling nga sa atin, yung pagkatawag sa atin, nasa right time yun eh. Di ba? Iba-iba. Iba-iba yung pagkatawag sa atin ng Panginoon. At ang sabi niya, we don't have to worry about that. Huwag tayong mag-worry. Huwag tayong mabalisa sa mga bagay noon. Si Kristo yun, He'll have everything. He'll never let His enemy override Him. Alam mo yung override? Yung maunahan siya, matalo siya. Hindi ganun si Lord eh. Hindi ganun siya, hindi niya palaging maunahan siya ni Lord, ni Satan. Hindi. Totoo 'yan, mga kapatid. Hindi siya papayag doon. At ang sabi rito, He let the enemy do certain things. Okay, hinayaan niya kung anong gustong gawin. Dahil, bakit? Kasi may tiwala na siya sa bawat isa sa atin. Totoo yan, kaya hindi siya pwedeng daigin eh. And then nasabi, to lead people into temptation. Alam mo, kahapon panood ko yung 20 churches, religion, na dito sa buong mundo na hindi tama ang ginagawa sa Panginoon. Kaya nga, yung bang may mga yaman, yung malalaking yaman, na bumibili sila ng mga eroplano at ang mga mansion nila talagang ang lalaki. Pinanood ko yun, so sabi ko, iba talaga. Iba talaga ang mga relihiyon na nakasalalay lamang sa popularity, women, and money. Now, sabi rito, for every son that comes to God must be chastened of God. Kinakailangan talagang linisin at makadama talaga ng hirap dun sa paglilinis niyan and tried, yung pagsubok, yung talagang lahat tayo dumaan dyan, tama ba? Lahat tayo dumaan dyan dahil tayo ay mahal ng Diyos. At yun ay sa Revelation 3:19, sabi, therefore, if we cannot stand chastisement, then we become illegitimate children and not be professed to be. Kung di tayo talaga parurusahan o tuturuan, didisiplina ng Panginoon,
hindi tayo anak ng Diyos. Buksan natin sa Revelation 3:19. Brother, Revelation 3:19. Kasi pag sinasabi natin na tayo ay Kristiyano at tayo kay Kristo, ang ipapamuhay natin talaga ay si Kristo. Kung ano yung tinuturo at yung karakter ni Christ. Wala. Ayan. Ang sabi niya rito, ang lahat kong iniibig ay aking sinasaway at pinarurusahan. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Yun ang paraan ng Diyos. Hindi paraan ng tao yun. Yun ang paraan ng Diyos na sinasabi niya sa atin na gawin. Bakit? Upang yung pag-ibig niya sa atin ay maging sakdal. Kasi love tayo niya eh. We are the apple of His eyes. Kaya nga, doon sa pangyayaring yun, ang lahat sa atin, meron tayong matibay na paniniwala at pananampalataya na mahal tayo ng Diyos. Dahil kung hindi tayo mahal ng Diyos, hindi siya magkakatawang tao. Hallelujah. So, this week, the rest of this week, let's put our faith. Atin daw sa Revelation, dito sa 18 na, paragraph 18 na. So, ngayon linggo ito, the rest of the week, let's put our faith up there like really Abraham's seeds. O, ayan. Ayan. Alam naman natin, mga kapatid, na si Abraham ay father of faith. Tama? Siya lamang ang tao na ginamit ng Panginoon na matibay ang pananampalataya sa Kanya kahit ibigay niya ang Kanyang nag-iisang anak. Ganun, that is the God's-like faith. Kasi nag-iisang anak ng Diyos, ng Ama, ay si Jesus Christ. Ganun din. Kaya nga, sino yung Abraham seed? Ang Abraham seed ay yung mga sumampalataya sa Panginoon Kristo. Sila, ay mga anak ni Abraham, mga binhi ni Abraham, mga tagapagmana ng lahat ng kobenante ni Abraham sa Diyos. And now, let's believe God, and then we'll pray for the sick and do everything we can to help along. And when we leave, we trust that there will be an old-fashioned revival through this country here. Kaya mapapansin ninyo, pagmula nung ating pag-uusap na ito, inilalatag talaga, inililay down ni Brother Branham, yung tamang pananampalataya. Kasi yung mga tao, ang inaasam lamang ay yung kagalingan. Healing lang eh. Ang miracle lang eh. Kaya ibinabanggit yung old-fashioned revival. Kamutin ganito, mga kapatid. Malapit na. And sa paragraph 21, sabi, and then, every sign has a voice behind it. Lahat niya ng tanda ay mayroong tinig sa likuran nito. And the voice must be a scriptural voice. Yan ang idinidiin ni Brother Branham. Kaya hindi tayo dapat maniwala kung di scriptural yung sinasabi nung nagsasalita. And then sabi the same, it must be a scriptural sign. And then the sign is accompanied by voice. Ito ay nung nakaraang mga pagtuturo ni Pastor, binanggit niya ito. Sabi niya, like Moses when he went down in Egypt, the voice, sabi niya, the voice of the first sign, the voice of the second sign, and every great thing that happens with God that gives a sign, there's a voice follows that sign. Palaging mayroong voice doon sa tanda. Like Jonah, when he was delivered from the belly of the whale, nung siya ay inilabas, nung sa tiyan, nung malaking isda, that was a sign. Then, dahil yun ay tanda, then his voice was, sabi niya, repent
magsisi, or in 40 days, you'll perish. Yun ang voice Kinakailangan sabihin niya yun doon. Dahil yun ang purpose ng Diyos kung bakit siya inilagay sa balyena, pagkatapos doon siya isinuka. Kaya nga, so there's always the voice going with the sign. Now, sabi, sa 22, now, what we try to do, sabi niya, is try to get the people to believe the Lord Jesus. Yun ang purpose, to believe Jesus. Yun ang ginagawa natin. Just accept Him. Without being hands laid on. Ito na yun. Sabi, kasi siyempre, yung mga tao nag-expect, sa dami ng mga tao, ang gusto nila, papatungan ng kamay. Ito na. Sabi, now, we know there is a scripture says, totohanan naman to lay hands on the sick, and they shall recover. Sa Mark 16:18 yun. Then pagkatapos niya, sabi niya, because that was the commission Jesus Christ gave to the church. Dati hindi ko ito naunawaan, to lay hands on the sick. Now, but if you bear with me, that was more like a Jewish tradition. Jewish tradition daw yun. Pero hindi masama yun, effective yun. Now, remember, the girl that was laying sick, sige, taas lang po. Laying sick. She died. Si Jairus yun, daughter ni Jairus. Ang sabi ni Jairus kay Jesus, Lord, come, lay your hands upon my child, and she'll get well. Anong ginawa ni Lord? Sumama siya. Umakyat siya doon sa bahay. Pinaalis niya ang lahat ng mga nag-iiyakan doon at mga mga unbeliever. At pagkatapos, ang nandun lang yung magulang. Sila Jairus, mga nanampalataya. At pinatungan niya ng kamay yung anak ni Jairus. Nabuhay. Then, 23. Tingnan nyo si Jairus kasi, Hudyo. Eto na, but the Roman centurion, yung Roman centurion naman, a Gentile, hindi siya Hudyo, said, I'm not worthy. Hindi ako karapat-dapat. You come under my roof na ikaw'y pumasok sa aking bahay. Just speak the word, and my servant will live. You see? Speak the word. And Jesus turned around and said, I never seen faith like that in Israel. Hindi siya nakakita ng dakilang pananampalataya sa Israel. Nakatulad na nga ni Roman centurion na isang Gentile. Di ba? Kaya sabi, 25. See, the Gentile way is to believe Him. Just absolutely believe Him. Yon ang pamamaraan at buhay ng mga Gentile. We just believe Him. Just believe Him. Amen. Now, we lay hands on the sick. Of course, we do. But we try to bring the reality. But tama lang yun na pagpatungan namin ng kamay, we try, sabi niya, to bring aming ginagawa na dalhin tayo sa reality, sa realidad, by the scriptures of Jesus being present, of Jesus Christ being present. Then, when you, by faith, tayo raw by faith, reach up and touch Him. Reach out and touch Him. In spirit form, in word form. Then, sabi niya, yourself, see, like the woman with the blood issue, touch His garment. Yun daw yung babaeng inaagasan ng 26 years. Ay tulad din tayo nung babaeng yun
na hindi na niya kailangan na patungan siya ng kamay ni Lord Jesus. Ang kailangan lang, mahipo niya yung dulo ng damit ni Jesus Christ. At siya ay gagaling. What is that? By faith. Faith niya sa puso yun. Now, well, you say, if he was here, I would touch him. Siyempre may sasabi, kung nandito siya, puyin ko. Ha? Anong paliwanag ni Brother Branham? The Bible says in Hebrew, ito yung sa Hebrew 4:15 yan that He is now a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Ano po ba yung infirmities? Sabi, na dapat ay maunawa natin. Ang ibig sabihin po raw ng infirmities, yung kahinaan natin. Yung kahinaan natin, alam na ni Lord yun. Kaya, mahihipo natin siya doon sa ating kahinaan. Na kung tayo ay mahina, ang Panginoon ay malakas. Kaya nga, ang pinapaliwanag dito ni Brother Branham, ang pananampalataya, ang pinakamahalaga sa Panginoon. Pananampalataya ni Abraham na tinitingnan niya by heart. Hindi dito. Kasi meron diyan na ako'y pinupuri ng kanilang mga labi, subalit malayo ang kanilang puso sa akin. Tama ba? Kaya nga, sabi niya, he can be touched. Siya ay mahihipo just as well tonight. As he was then, so we want to touch him. Kasi nga, sa dami ng mga tao, tapos gusto nila pala pagpatungan ng kamay ni Brother Ryan, hindi ganun. Kinakailangan ang pananampalataya, ang magsalita tungkol sa iyo. Siya inihiling. Now, sabi dito, sa paragraph 28, it is your faith in God. It is your faith in God that does the healing. Oh, you see? Pag Miyerkules at Linggo, sasabihin ni Pastor, meron bang prayer request? Hindi na kailangan, lumapit dito o patungan niya ng kamay. Dahil maliwanag sa ating pastor at about sa atin na healing comes by faith. Hallelujah. At ang sabi dito, you must believe God. And now, if you can touch Him, then nobody lays hands on you. Tama? Tama? May sakit yung apo ni Brother Rick. Ano ginawa ni Brother Rick? Sinabi niya kay Pastor, may sakit yung apo niya. Pero lumuhod yan. Sa kanila, lumuhod yan. Upang anya ay mahipo yung kanya apo ni Lord Jesus. Tanggapin ang healing. Hindi yung apo niya ang malakas ang pananampalataya. Hindi yun ang tiningnan ng Panginoon. Tiningnan yung puso mo. Ang tinitingnan ng Panginoon, yung puso ni Pastor. Na andun siya. Kaya nga, it was your faith that touched him and your faith brought the reality. Yung pananampalataya ay ang nagdala. Tama? Yung pananampalataya niyo. So, then, it wasn't no one touch you. Walang humipo sa'yo. And so that brings real, genuine testimony. Yun ang genuine testimony to Him din. Kay Kristo. That's what we're here to magnify Him. Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless you. Salamat sa Panginoon.